Nakita ko sa Santa Mesa at meron siyang maliit na frame doon. It was from Saint Francis of Assisi. So ang sabi doon sa Tagalog, pagkalooban mo ko ng kapayapaan tanggapin ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin, ang tapang na baguhin ang mga bagay na kaya ko, at ang karunungan malaman kung alin doon ang dapat kong gawin. Kasi dalawa yun, no? Babaguhin ko ba ito? Kaya ko bang baguhin to o hindi? So ito ay inattribute kay Saint Francis of Assisi. Pero over time, na-realize nila dapat ang bigyan ng credit ay si Reinhold Niebuhr. Noong 1927, lumabas itong prayer na ito. At so ngayon, pag sinerch nito, ang lalabas na attribution ay kay Reinhold. Nandiyan pa kayo? Narinig ba ako dyan sa likod? Ni John D. Narinig ba ako ni John D. sa likod? Sige. Excited ako i-share ito sa inyo. Makinig kayo ng mabuti. Engage me. Pwede lang naman ito. Mga 1 hour. Parang day 1. Now, may nakita naman ako na ibang version ng prayer. Yung prayer ganito. It was by Buster Guru. I don't know if this is a real name. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change and the ability to change the people I cannot stand. Nagets nyo ba yun? Ito yung version ni Master Guru. Lord, pagkalooban mo ko ng kapayapaan, tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at ang abilidad na baguhin ang mga taong hindi ko matiis. Ha? Oh. Pero meron pa ako nakita isa pang prayer, ganito din. Dear Lord, as your humble servant, let me prove to you that winning the lottery won't change me. Ha? Panginoon, bilang inyong humble na lingkod, papatunayan ko sa iyo na yung pag nanalo ako ng loto, hindi ako magbabago. So, sino ba ang tunay na prayer or mandarasal or mananalangin? Alam niyo yung mga magbabalot, magtataho, alam niyo yan, magsasaka. Kaya anong tawag ko sa taong nananalangin? Mananalangin. Ano? Mananalangin. Sabay sabaw. Mananalangin. Okay, mas maganda. Magdarasal. 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 So sino? Ang tanong natin, sino ba yung tunay? Ang gusto kong sagutin ngayon, sino yung tunay na magdarasal? Si Buster Guru ba? Sa kanyang prayer? O itong nanalangin ng tungkol sa loto? O si Francis of Assisi? O si Reinhold? May mga nagsasabi na yung tunay daw na mandarasal ay merong specific na hinihingi. Yun daw yung tunay na nananalangin. Yung specific, parang ganito, Lord, bigyan mo kami sa araw na ito ng kamatis, sibuyas, bawang at luya, at saka meron pa. Ano ba? Labanos at mustasa. Labanos. Pero dati pinapractice talaga namin ito, ha? Tinuro ng aming pastor. Naka-FB ako, maririnig na to sa... Pero ganun ang turo sa amin. You have to be specific with what you're praying. Yun daw ang tunay na mandarasal. Yung iba naman, kung tunay kang mandarasal, dapat malakas kang manalangin. No? Parang pinapagalitan mo si Lord! Hindi ka nakakita mo ba yan? Parang nagagalit kay Lord. Ha? Sabi
Sabi naman nila, yung tunay na mandarasal, hindi kumakain para mas effective ang panalangin. Sasamahan daw ng fasting. Yung iba naman sabi nila, yung tunay na mandarasal, matagal kung mag-pray. No, mga 1 oras. So, peking mandarasal yung nagmamadali at maikli at tahimik. Yung iba naman, yung tunay daw na magdarasal, mandarasal. Magdarasal. Alas 5 ng umaga kung bumangon para magdasal. Sangayon kayo? Meron mga gumagawa. Gumigising ng alas 5, yung kakatulog ko lang ng alas 3, tapos gigising ko na ng alas 5. Kasi yun daw, yun lang daw makikinig si Lord sa oras na yan. So para sa kanila, mas effective ang may sakripisyo sa paggising. Yung iba naman, yung tunay daw na mandarasal, yung paulit-ulit na binabago, Hallelujah Lord, Panginoong Yesus. Pag nagpe-pray, merong parang naging filler na yung Hallelujah. Tuwing may sasabihin sa atin, Lord, bigyan mo kami. Hallelujah Lord, Panginoong Yesus na. At yung tunay na mandarasal daw, lagi natatapos sa pangalan ni Jesus. Bisa, pag di ka natapos doon, hindi mo tinapos yung prayer mo, lang sa pangalan ni Jesus, ano yan? Hindi pa tapos. Daming ideas na. I'm not saying these are wrong or these are true. Hindi ko ina-affirm or dinideny. Pero gusto niyo bang malaman kung sino yung tunay na mandarasal? Gusto niyo malaman? Sabi ko na mas gusto niyo yun, no? Yung pinito ni Donde doon na buko. Gusto niyo bang malaman kung sino talaga ang tunay na mandarasal? Yes! Hindi ako convinced ito. Yes! Di ba nisiyasalan? Nag-iisip. Gusto niyo malaman? Yes! Tingin dito lang. Secret na, secret. So we read again the text. Okay? Try natin yung text. Napahin niyo. Pamilya, sino yung nakarinig na o nakabasa nitong tekstong ito? Hindi na bago sa kanila yun. Yung binasa ni Bonel kanina. Yung talinghaga ng persistent na Yuda. Taas ang kamay. Honestly, yung nakarinig na. Hindi niya pa narinig yun? Hindi niya pa na-encounter? Sige, ulitin natin. Sige, salamat sa mga mga. By the way, ang series natin every month ay tungkol sa parables, mga talinghaga. So ayon dun sa binasa, magbabasa natin pag naibaba na likid. Maganda sabay-sabay tayo magbasa. Anyway, merong isang biyuda na lumalapit sa isang umom. At ang plea niya, bigyan siya ng katarungan. No? Di siya humingi ng pagkain, di siya humingi ng kung ano pa ba, ang hinihingi niya ay justice. Justice. Katarungan ang kanyang hinihingi. At ang sabi ng hukom na ito, nasabi ayon sa text, ay hindi naman daw natatakot sa Diyos. Walang pakialam sa kanyang kapwa. Walang takot sa Diyos. Sige, palagi pumupunta sa hukom, nagsasabi, basa. Bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Uy, mas magandang version nito kasi kanina sa usapin yata, narinig ko. Importante yung word na mamaya sabihin ko bakit. So, yun ang plea niya doon sa hukom. So, nung una, hindi pinapansin ng hukom yung biyuda. Pero bandang huli, ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos,
walang iginagalang na tao, bibigyan ko siya ng katarungan o yung babae para hindi niya na ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kakaparito. Kakaparitan niya. Verse 6, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Anong karakter ng hukom? Masama. Ang Diyos. So, ang Diyos dito ay antithesis. Kabaligtaran ng hukom. Okay? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya na agad sila ng katarungan. Ngunit, kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya ako mga tao sumasampalataya sa akin. Ikinwento ito ni Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan sila. Hindi na-capture sa Tagalog, pero sa English, to be persistent. Sabihin nga ninyo, persistent. Persistent. Laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So definitely, this is about prayer. That's why the intro, no? Persistent. So, unang tanong natin, kayo ba ay persistent? Meron ba kayong ganyang katangian? Are you persistent when it comes to prayer? Sa unang tingin, iisipin mo ang tunay na mandarasal ay yung persistent. Maganda na no? Ang tunay na prayer ay one who is persistent. Parang maganda ng answer yan. Yung talagang laging nananalangin. That's the true mandarasal. Yung lagi. Hindi yung parang kumatok sa pinto na pintuan na lang, tapos biglang tumakbo. No? O kaya yung nagpe-pray, ano na ngayon ulit, no? Nakalimutan ko yung pinagpe-pray ko. Parang gano'n, ano? So parang yung persistent, seryoso, persistent, yun ang totoo. Okay na yun sa inyo? Yung persistent? Parang kabisado nyo na ako. Jojokin mo lang kami, pastor. Pinapasakay mo lang kami. May aso kami. 6. Yung isang aso namin, persistent. Alam niyo bakit? Hindi lang siya tumititig sa akin pag kumakain ako. Sasampa pa niya yung dalawa niyang paa sa hita ko. At hindi pa siya titigil doon. Kapag napansin niya, hindi ko siya napapansin. Kakalmut-kalmutin pa niya ako yun. Hindi siya titigil. Okay naman siya kahit maliit lang na piraso. So siyempre, pag may ganong aso, ano namin niya? Ha? Bibigyan. Sisipain. Bibigyan ng pagkain. Hindi naman sa gusto mo. Kaya naman, di ba? Lumayo ka. Pero totoo, no? Yung ibang aso namin, kakaiba to, yung ibang aso namin, nakaigalang sa sarili. Nakatingin sa amin. Kung tatapunan ko sila. Nakaiga sila. Ito talaga persistent. Parang hindi ko pinang... Sakit lalo pag naka-short ako. Sige lang namin, no? Yung salitang persistent dito, pag sinet nyo, persistent in an irritating and annoying way. Kaya nga sabi, ayoko na, iinisin na lang ako. Yung uri, kaya pwede siyang i-translate na makulit. Alam niyo yan, makulit na nakakainis. Okay, so parang yata bago yun nakikulitan lang ba sa akin ng Diyos kaya niya bibigyan nasagutin ng prayer ko. Ikaw ba isang makulit na mandarasal? Dapat ba maging makulit? Pero yung persistent, pwedeng i-translate na makulit. Yan ang dating ng widow sa judge. Yun ang interpretation ng hukom sa widow, dun sa byuda. By the way, special mention, ang byuda at ang ulila, special yan sa Diyos. No? Nanay. Ano nanay ko? Ayan. May ulila pa dito. Ayan, si Len, no? Yung wala ng parents, yung wala na talagang parents. Ulila. Ilaw pa yan? Si Len mo pala, no? Nagulat ako paano? Hindi ako napaisip. Wait, ulis ako din.
Hindi ko lang nalaman na uli lang. Pero yan ang dating, no? Yan ang dating. Yan ang dating ng widow doon sa hukom. Okay? Yun ang dating ng widow sa hukom. Pero, so pwede natin sabihin, kung ang Diyos, ang pinag-aamping dito, yung katangian ng Diyos at yung katangian ng hukom. Okay? So kung ang Diyos ay hindi gaya ng hukom na yan, then hindi siya nakukulitan. Sabihin mo hindi makukulitan ng Diyos. Hindi makukulitan ng Diyos. Hindi nakukulitan ng Diyos sa iyo. Okay? Kung ikaw ay lapit ng lapit sa Panginoon, hindi ka, sino din kami lumalapit sa Diyos? Ha? Parang naiya ako yung yung lagi, diba natin? Okay. So, sabihin ko sa inyo, hindi nakukulitan ng Diyos. Okay? Guarantee. Kasi, nasa teksto yan eh. Kapalit na lang siya nitong judge na ito na naiinis. So, kailanman, hindi maiinis si Lord. So, now, maganda yung salitang persistent. Maganda yun. Tatanggapin natin yun bilang bahagi ng ating sagot. Yung tunay na mandarasal, dapat meron siya persistency. Okay? Pero, ang tanong ko sa inyo pangalawa, saan gagamitin yung persistence na ito? Kung ikaw ay persistent sa prayer, saan mo yan gagamitin? Kasi meron naman nakita rito. Habang pinag-aaralan ko ito, tutuwa ako pag nakaka-challenge yung mga talinghaga. Then marami akong natutunan bago. At share ko sa inyo yung natutunan ko. No? Dalawang posibilidad. Listen to this. Dalawang posibilidad kung saan gagamitin itong persistence. Yung palaging pananalangin. Lord, let my will be done in heaven as it is on earth. Okay? Narinig niya? Lord, let my will be done in heaven as it is on earth. Or, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. May dalawang application itong persistency. Nangungulit sa Panginoon, lumalapit, nagtitiyaga, laging nananalangin, pero dalawa. Okay? Lord, let my will be done in heaven as it is on earth. O, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. Pero tingnan natin. Yung una, persistent sa paghingi ng mga pangangailangan sa lupa. Kaya pwede itong tawaging earthly prayer. Sabihin nga nila earthly. Hindi ko naman sinasabing masama ito. Pag nag-pray ka ba, sa Lord's Prayer ka, sinasabi naman doon, we ask for our food, for our bread. Hindi masama humingi ng pangangailangan. Okay? So, pwedeng tawagin earthly prayer. Mga needs natin. Yung widow, ang hinihingi niya, justice sa enemy. Tingnan niyo yan, ano? Hindi pagkain, nagugutom ako, bigyan mo akong pagkain. May sakit ako, bigyan mo ako ng kagalingan. Ang hinihingi niya, ano? Katarungan. Kaya dito napaisip ako, bakit katarungan at ipagtanggol niyo ko laban sa aking mga kaaway. Yun ay clue. Kung ano ba ito, no? Maganda to. Promise. So, mapapatanong kayo, bakit katarungan ng kanyang hinihingi? Ito ang aking intelligent guess. Manghula ko, yung Yuda ay walang iba kundi ang Israel. Ilagay muna natin sa context bago natin hiramin ito. Sino yung Yuda? Sinong nire-represent ng Yuda? Ang Israel. Bakit? Merong salita dito. Ang Diyos pa kaya hindi pagbigay ng katarungan sa mga pinili. Anong naman natin yan? That Israel is a chosen nation. Ano no? Mga pinili. May kaaway sila? Sino?
Sino kaaway during this time? Panahon ni Jesus, sino? Sinong enemy? Roma! Oh, ito na, nagkakaroon na ng linaw. Kaya ang hinihingi, dahil may enemy, ang hinihingi ng widow ng Israel ay katarungan. Dahil nasakop sila ng Roma. Magandang, dapat pansinin niya, no? Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa mga kaaway. Ang sabi ng verse 7, ipagkakait ko ng Diyos yung katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. So, established na yan. Meron pang isa kayo na ito ay ang bayan ng Israel. So, prayer, parang, Lord, alisin mo ang mga Romanong nagpapahirap para maging maayos ang buhay namin. Ha? Alisin mo yung mga nagpapahirap. Yan ang kanilang prayer. Barangal ba yan? Barangal ba yung kanilang hinihingi sa Diyos? Na alisin na yung Roma, ibalik ang katarungan dahil sila ay naapi? Barangal? Sabi mo ba? Hindi ba nalilito? Ano para sa inyo? Sa inyo, lahat na nagsasabi ng yes, sumigaw ng yes. Okay, makatarungan naman yan. No? Barangal pala. Sorry. Barangal. Yes! Sasagutin ng Diyos? Yes. Why not? Verse 8, sabi doon, ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niyang tumatawag sa Kanya araw at gabi. Verse 8, basa. Ngiti ako sa inyo, nabibigyan niya agad sila ng katarungan. Dito naman. Bibigyan sila agad ng nagbabasa na yun, no? So, tinitiyak, bibigyan sila agad ng katarungan. Pero alam nyo, talaga kung bakit hindi ako napalagay habang binabasa ko itong salitang ko. Basahin niya. Ngunit kung Ay, malaki. ako, Natapos yung talinghaga sa isang malaking ngunit, however, sa English, may isang malaking ngunit. However, ano yung however? Ito parang sa unang tingin, ang hirap i-connect ito sa kwento. Kung ako na anak ng tao, si Jesus, ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya ako mga taong sumasampalataya sa akin. Nahihirapan akong nguyain ito. Paano ko i-connect ito sa usapan ng prayer? Sipin nyo, ha? Biglang kumambyo si Jesus at sinabi niya, pero, however, pag bumalik ako, may makikita ba ako taong sumasampalataya sa akin? Ilang araw, kaya hanggang kanina, no, kanina ko lang nabuo yung sermon dahil iniisip ko, anong kaugnayan nitong huling ito? Alam ko, importante ito. Dahil dito natapos, the rule of end stress. Na parang bang sinasabi, kung bigyan ko man kayo ng katarungan, anong kinalaman yan kay Jesus? Pahit kayo? Bigyan ko man kayo ng hinihingi ninyong katarungan. Wala namang kinalaman yan sa anak ng tao. Then, anong purpose niya? Nagets na? Nagets na? Walang masama na humingi ng katarungan. Marami tayong hinihingi sa Panginoon. Pero ang tinatanong ng langit, o tinatanong ni Jesus, anong kinalaman ni Jesus doon sa prayer natin? Anong kinalaman, anong kaugnayan ng hinihingi natin kay Jesus? Humingi sila ng katarungan, anong kaugnayan na sa akin? Hello? Oh. Kaya mainam maging persistent. Ang tema ng marami nating panalangin, again, I'm not saying that these are wrong prayer. No? Ito ay immediate needs. Lord, ilayo mo kami sa sakit. Tama? Oo. Lord, pagalingin mo po yung magulang ko na may karamdaman. Do you pray that? Okay. Sige, pag pinipray nyo to, sabihin nyo, Lord, bigyan mo kami ng pambayad sa utang. Amen. Wag na utang dito lang na yun. Ha? Amen. Yes. Oo. Lord, sana maging magaan ang buhay namin. Amen. Lord, sana huwag kaming mapahamak. Amen. Lord, sana makapag-aaral ang anak namin. Amen. Lord, sana huwag akong mawala ng trabaho. Amen.
Lord, sana makatapos ako ng pag-aaral. Amen. Lord, sana sagutin na ako ng nililigawan ko. Natawa siya rin. Kasi yung susunod dito, Lord, sana ligawan ako. But in all these prayers, we ask the question, ano kinalaman ni Jesus dito sa hinihingi mo? Grabe talaga si Jesus. Bibigyan ko kayo ng katarungan, walang problema sa akin. Immediately, bibigay ko yan. Hinihingi mo, bibigay ko. But the question is, ano kinalaman mo sa akin? You think about that. Kung ano man ang inihingi niyo sa Panginoon, kaya naman bigay ng Panginoon yan. But the end question is, ano kinalaman niya kay Jesus? Hello? Oh. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi marami na akong narinig na sermon dito. This can easily be taken and say, kapag persistent ka sa prayer mo, sasagutin ka rin. Tapos na usapan. No? Pwede na kayo umuwi doon. Pwede nyo nandalin sa bangko yun. Sabi nga nila sa English, magiging persistent lang po, hihingi ko talaga to sa Panginoon. Sabi ng text, pag magiging persistent. Kaya lang, mayroong qualifying sentence doon eh. So madaling madiskaril itong text ko sa kamay ng mga pastor na gusto lang ma-please yung makikinig. Pero ayaw ko kayong ma-please lang. Gusto ko kayong makaranas ng tunay na sagot mula sa Diyos. That's my intention. Okay? Kaya makinig kayo. Maganda to. Promise talaga. Hindi ko lang kayo, hindi ko papalaki yung tenga ninyo. So hindi ko sasabihin kapag nagtiyaga kang manalangin, ibibigyan ng Diyos ang hinihingi ko. I won't leave you with that promise. Okay? Hindi masamang humingi sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin sa lupa. Pero ito yung isang version mo. Lord, let my will be done in heaven. Parang ganun, di ba? Kasi tinataas mo yung prayer mo eh. Pero sana naman tanggapin mo, aprobahan mo yung panalangin ko dyan sa iyong trono. Yun yung isang direction. Pero kung hanggang dito lang ang ating prayers, it proves na hindi talaga tayo mandarasan. So, yeah. Kapag hanggang dito lang sa earth, ang ating panalangin, hindi talaga tayo tunay na mandarasan. Ang tunay na mandarasan, hindi nagsasabi, Lord, mangyari dyan sa langit ang kalooban ko gaya ng sa lupa. Ang tunay na mandarasan, nagsasabi, Lord, mangyari dito sa lupa ang kalooban mo gaya ng sa langit. Ang tunay na panalangin ay ipinapanganak sa puso ng isang taong nagmamahal kay Kristo. Ito na yung kaugnayan. Prayers that are born, birthed, no? Mula sa puso ng isang taong ang pinanggagalingan nito, mahal na si Jesus. Kaya siya nagpe-pray. Hello? Amen. Hindi lang siya nagpe-pray dahil may need siya. Alam ba ng Diyos na may pangangailangan tayo? Alam ng Diyos yun. So itong panalangin na to, ipinapanganak sa puso ng mga taong nagmamahal kay Kristo. Ang nais niya ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay niya at sa paligid niya. Hindi siya hihingi ng anumang bagay na mabuti lang sa kanyang pagtingin. Ang tawag ko rito, godly prayers. Okay? Godly prayers. At alam nyo, pag ito ang prayer natin, yung sinasabi doon, it not only pleases the Lord, but you are guaranteed of an answer. Okay? Why? Sige. Lagyan pa natin ng laman nito. Atras ka nga sa 17 verse 20. Okay. Parang hindi na lang ngayon. Babata. 17:20 when
maganda rin, nabanggitin ko to ngayon. Ano? Pag nagbasa kayo ng Bible, irespeto ang buong konteksto. Huwag lang kayong pumitas. Ay, ang ganda ng verse nito. The Lord, for God knows plans para sa akin. Ang ganda nito, may memorize ko. Irespeto nyo yung buong teksto. Irespeto nyo yung buong libro, actually. Okay? Huwag lang kayong pumitas na magaganda. Kasi baka bagaya kayo doon sa, bigyan mo ako ng verse hour ito sa dami ng problema. So, gano'n kasi ginagawa nyo. Pinabuksan nyo. Okay, isang araw, nabuksan niya at si Judas ay nagpapakasal. So, confused niyo yung sinasabi ba niyo? Pakamatay niya. So, delikado yung ganung pagpapasal. Respeto yung buhok. Okay. Tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 20. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo, kailan darating ang alin? Paghahari ng Diyos. Okay, prayer, Lord, let your will be done on earth. Ano tanong ng mga Pariseo? Lord, kailan darating ang iyong paghahari? Usapang tungkol sa kingdom. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula ng paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito mag-ahari ang Diyos, doon siya mag-ahari, dahil nag-ahari na ang Diyos sa inyong puso. Ibig sabihin niya, medyo pwede pang baguhin ito, no? Because the kingdom is in your midst. Ibig sabihin, nandito na yung king. Parang sinasabi niya sa mga Pariseo, hindi nyo lang napansin, hinahanap niya yung kaharian, bumaba na yung hari. Nandito na sa inyong kalagitnaan yung anak ng tao, yung hari na nagbabano ng kaharian. Interesting ito para sa akin. Kasi, ang Israel, talaga naman, hinihintay nila na maghari ang Diyos. Ano hinihintay nila? Paghahari ang Diyos. Kaya yung prayer ng widow, alam niyo, sabi ng Diyos kanina, pag kayo naging persistent lang sana, na Lord, dumating na ang inyong kaharian, bibigyan niya yun agad eh. Okay? Kaya lang, gaya ng pangyayari dito, nasa gitna na nila yung hari, si Jesus, hindi nila na-recognize. Okay? Yan yung isang background na tinignan ko. Bakit hindi pa dumarating ang kaharian ng Diyos para naman matapos na ang paghihirap namin? They want the kingdom more than the king. Okay? Kaya dumating na si Jesus, nandito na. Nakita niyo mayroong seed dyan. Ibig sabihin, this can be translated, the king is in your midst. Hindi nyo lang napansin. Okay? So, and now go back to the Lord's Prayer. Dito na ako tatapos. Pansinin mo ang Lord's Prayer. Saan parte hihingi ng tinapay? Yung ba yung naunang-una? Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay. Yung ba yung una sa prayer mo? Lord's Prayer? Tingnan niyo yung sequence. No? Lord, ano? Our Father, who art in heaven. Lord. Huwag niyong lalampasan yun. No? The hallowing of that name. Yung worship na nandun. Okay, next line. Thy kingdom come. Thy will be done on Earth earth as is in heaven. as it is in heaven. Next line. Give us this day our daily bread. Gets niya? Gets niya ba? You align yourself with who God is. You align your heart for what the kingdom means dito sa mundo. And then you ask. Tingin mo yung pangangailangan. Kasi naka-align mo. Kaya ang tunay na magdarasal, matyagang hinihingi sa Diyos ang anumang makapagpaparangal kay Jesus bilang Panginoon at Diyos. Okay? Yung mga hinihingi natin, as long as it align with our faith and love kay Jesus, and its desire, hindi para sa iyo lang, kundi makita mo yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. May isang bagay na gusto. Lagi mong tatanungin, anong ibig sabihin nito sa kaharian ng Diyos?
Maluluwalhati pa si Jesus dito. Pag meron kang panalangin na hindi mo ma-connect doon, baka hindi yun dapat ipag-pray. Okay? Yan. Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung tunay na mandarasal, ang hinihingi niya, persistently ask, Lord, let your will be done. Okay? Huwag tayong matrap, mga kapatid, in asking, Lord, let my will be done on heaven. Okay? So, ito pa isa nakakatawa sa Panginoon. Let me say this as a testimony. Bihira akong magpatotoo. Bihira akong magpatotoo. Pero alam nyo, itong linggong ito, 3 beses. Parang gusto ko sabihin, narinig ko boses ng Diyos. Pero masyadong dramatic. May bulong na lang. Huwag nyo nang tanongin kung ano bang boses bulong. May bulong. Ako nagdadrive ako. Napunta sa Banabang, may sinabi ang Panginoon. Pero itong sasabihin ko sa inyo, this was the other night. Okay? Yung words ay ganito. Pray that God will take away all unrighteousness, worldliness, pride, and lust from your people. Alisin ang unang prayer natin dapat. Lord, alisin mo ang anumang unrighteousness, ang anumang worldliness, anumang pride, anumang lust of the flesh sa akin. Sa ngayon, ito ang unang prayer na dapat ninyong sabihin. Pangalawang prayer, ito yung sinabi ng Panginoon natin sa drive. Do not make an idol of your family and your work. Nagets niyo yun? Huwag nating gawing idol yung ating pamilya, yung ating trabaho, o yung ating pag-aaral. Don't make an idol of them. Anong ibig sabihin nun? Na para bang ang buhay natin umiikot sa ating pamilya. Ang buhay natin umiikot sa ating trabaho. No? Grabe itong salita ng Panginoon. Do not make an idol of your family. Alam ko, mahal natin ang pamilya natin. Pero naalala niyo sinabi ni Lord, sino nang hindi makakapag-iwan? Natandaan niyo yan? Ay hindi ko tunay na disciple yun. Kung meron kang isang taong minamahal ng higit sa Panginoon, then it's your idol. Okay? So let's not make an idol of them. Okay? Kasi pag sila ang ating iniisip, then our prayers will be just earthly. Lord, sana naman, pakinggan mo ito. Yung aming dalangin, maging kalooban mo dyan sa langit. Palaging magiging gano'n. You will be trapped in that kind of prayer. But when you free yourself, when we free ourselves of all unrighteousness, worldliness, pride, and lust, and we trust in the Lord para sa ating pamilya, then we can pray. Actually, no? With all honesty sa Diyos, Lord, let your kingdom come sa buhay ko una sa lahat. Then my family. Sabi ko sa inyo, alam ng Diyos. No? At sa usapang pananampalataya, hindi ko alam bandang taas o bandang baba. Baba mo nga kayo. Kasi nag-excite. Okay lang. Sige ba? Ayan, ito. Dito na ending. Ito. Sabi ng mga apostol sa Panginoon, ano sabi niya? Good prayer. Tama? Have you ever prayed that? Lord, nagdagan po ninyo ang pananampalataya. Si Jesus, sagot niya, At susunod. no, I don't take this as literal. No? Hindi naman sila mapulot. Kung tumanong ka dun sa dagat. Something miraculous happens. Ito, hira, kung may mananampalataya. Kaya lang ito ay criticism sa
sa mga disciples. Kasi sabi dito, Lord, dagdagan mo nga yung pananampalataya namin. Anong assumption? Anong assumption na meron silang? Meron na silang? O tapos sinagusol na siya, alam mo kung meron lang kayong pananampalataya. Parang sinasabi nila, sa totoo lang, wala kayong faith. Di ba? Inaasong nila, meron silang faith. Lord, dagdagan mo nga yung faith namin. Sabi ni Jesus, alam mo, meron lang kayong malito. Meron lang the faith. Ito, something good will happen. Okay? Something amazing will happen. But the fact that nothing happens, akala lang niya, may faith kayo, pero sa totoo lang, wala. Bait ni Jesus, ano? Ang bait ni Jesus. Ito na yung exciting part. Kapag hinihingi mo, Lord, let your will be done on earth, and you align yourself, your family, your work, yung pag-aaral mo, o whatever it is, ano bang problema nyo sa buhay, ano bang karamdaman nyo sa buhay, ano bang iniisip nyo na hindi nagpapatulog sa inyo sa gabi, I believe with all my heart. Itong salitang ito, kung may ganito ang klaseng pananampalataya, God will move things. As long as it is in line, as long as your heart is in line with the Lord, sasabihin mo rin ito sa puno, mabunot ka, ayaw kita dyan. Okay? Hindi na kaya, hindi na dapat nagpiliin pa, sasabihin lang natin, pwede bang umusog ka ng konti para hindi ka mamatay sa mga mga kasi ayaw na gusto ka tayo. And our faith can do that. Ano ang problema niya? Ano ang problema niya? Ano hinihingi niya sa Diyos? Ha? Gaano kalaki yung problema natin na hinihingi niya? Ngayon, tanongin niyo sa rin niyo, ano kaugnayan ng problema ko sa pananampalataya ko kay Jesus? Yun ang una niyong answer. That's a good news, mga kaibigan. Yung tunay na magdarasal na hinihingi ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, sa buhay niya, sa pamilya niya, sa trabaho niya, o ano bang ginagawa niya, baka asa na isang bagay na dakila. Tayo tayo.